Naka 1 point na tayo. Yan ang taba ng tilapia. Okay, hi guys! Welcome back to another fishing na naman ng Kananay. O this time, less Highlands vlog. Wala rin ang katoto sa Coragi, pero meron akong kasama ang ating tita Bening. So hindi siya pwede dito sa pwesto natin ngayon. Nagbalik tayo sa ilalim ng kamatsile. Shoutout sa mga nakakamiss dyan. Ang daming bunga ng kamatsile. Puro halos hinog na, mga pula-pula na guys. Mukhang maliliit yung mga napapakarat nating una. Yan, may huli yan. Kaya lang malikot yung ating telepono. Para sa ating, well naman, no? Ay, roho. Pinakakawalan lang natin to. Okay, all set na tayo guys. 4 yung dinala nating padwas. 1, 2, 3, 4. The more the merrier. So far, maliliit yung mga kumakagat. Halata naman sa paggalaw pa lang ng ating mga floater. Wala yung pangangaladkad. Kagaya last time nung nagpwesto tayo dito. Ngayon, medyo konting-konting kembot. Ito yung makagat pero wala pa. Wala pa yan talagang malalaki. Same spot tayo guys. Tingnan natin kung same din yung result. Okay yung gawi dun kinakagatan. Pero dahil nga maliliit lang, hindi niya halos kinakaladkad. Naka 1 point na tayo. Yan ang taba ng tilapia. Okay, finally 1 point. 1 point tilapia. Okay, may kumakagat na naman sa ating unang panggilid. Standby mode. Yun, dyan ito. At tilapia pa rin guys. Medyo malaki. Nakakawala ka pa. Diyan ka muna sa bangka. Ayan. Wala yung ating assistant na si Katoto. Solo flight tayo. Videographer na tagatanggal pa ng huli. This is good size. Medyo matagal yung pagpapakagat natin. Siguro nasa 1 hour din ako. So ayan yung mga isda ng may audience impact. Kanina kasi ang dami nating bisita sa likod. Nakikimarites ating pagpifishing. Kung nag-alisan sila, antimana naka 2 points ako. May balat sila sa puwet. Kung madalang-dalang yung kumakagat marami tayo. So lumalim yung lugar. Hindi to ganito kalalim nung una tayong nagpwesto na nakakuha tayo ng marami. Sobrang lalim. Ay, hindi naman pala sobra. So, mas malalim siya kumpara doon sa mga dati nating pinwestohan. Siyempre, nagbago na naman ang level ng tubig. So, more or less, naglayasan yung malalaki. Pero ganun pa man, nakakadalawa na tayo ng good size. Tiyaga. Ewan ko lang doon sa isa nating kasama kung nakakarami na siya. Hindi kasi pwede dito yung pados niya. Puro mga panggilid na kawayan. So tatama lang siya sa taas. Still waiting pa rin. Walang nangangalagkad. Kulit ito ah.
Sabi ko na eh, kaya malikot eh. O another rojo. Yung mga pinakakawalan natin. Liit. Ay, hindi. Ang laki nito guys. Yeah. Okay, para sa ating pangatlong tilapia. Okay lang na madalang ang kagatan pagka ganitong very good size. Kaya kailangan natin i-durable. Tagal-tagal ka napapakagat natin yung malalaki guys. Yan, tinayo ko na yung cellphone natin dito sa bangka kaya hindi natin ma-shoot ng maayos yung pag-aahon natin ng ating mga isda. Sana nag-enjoy pa rin kayo kahit nakikita nyo na lang na hawak-hawak ko na yung isda. Hindi na talaga yung nakikita na lumalaban pa sila sa ilalim. Ayan guys, change location tayo kahit humuhuli ako kasi ang tita Bening natin ang dala niya puro panggilid lang, no? Tatama kasi dito sa ano eh. So hindi talaga siya makakapagpwesto sa spot. So hanap na lang natin siya ng iba pang spot kung saan po pwede talaga siya. So hindi naman patas ang laban kung ako huhuli tapos siya hindi. Special guest natin siya for today. Ayan yung dala niyang padwas, oh. Mga traditional na kawayan. So mahaba talaga. Yung tatama talaga dyan. So tara, lipat na tayo. A few moments later. Okay, sa di kalayuan, nandun na tayo sa ating magiging second spot. Ayan, very wide open to. Open. Oh, may mga dala naman tayong payong. Why not? Sige, try natin. Hindi pwedeng din natin sasamahan yung ating tita Bening, syempre. Kailangan parehas kaming maligaya. Okay, first thing first. Babad natin si isda para hindi natin iuwing dead. Set up tayong payong Maginet. All set. Payong. O, set up naman tayo ng ating mga pamadwas para tayo makapaghagis na at makapag-start. Matagal-tagal natin din napwestuhan itong lugar na to guys. Mangangapa tayo na naman. Paparating na naman tayo. Tita Bening napalayo na. Sanay na yan sa paghahanap ng kanyang spot. Nandun na siya sa malayo. Okay, let's try. Padwas number 1. Maliit. Another nang uubos na naman ng pain itong lugar na to ah. Uy, finally. May isda. Kaso this is small. Pwede siya pang peritong malutong. Pero dali ko naman ko. Regalo ko sa'yo yung life mo. Balik ka sa akin pag dalaga ka na guys. Itong isa ko ah. Mukha lang naman. May kumakagat nga pero ramdam ko yung size niya. It's a little bit. Obvious na maliit. Itmol. Meto sukat Kenny. Nagpakuri ka rin mga niya. Uli na ka. A few moments later. At kami nga ay napagdesisyon ang bumalik na lang dito sa ating naging unang spot dahil dito may napapakagat tayo and may sumisingit din kahit papano na malalaking isda. Ayan ang tita Bening. So, pinush niya nang sumakay sa bangka kahit na talagang nahihirapan siya. Kailangan niya pang iatras yung kanyang padwas para lang makahagis. Dito na lang tayo magbabaka sakali.
uli. Ragol-ragol yung bagya. O sinabit siya yung padwas ko. Uy, na-cross over niya yung isa nating padwas, guys. Dita na. Mga crossover na. Pero finally. Okay, finally natanggal natin yung kaka-crossover. Medyo madalang ang kagatan. Pero basta't ganun kalalaki, goods na tayo. O, bali pangatlo na yan. Hindi natin na-shoot yung iba. Break time ang kananay habang kinakagatan. Tignan mo. 4 na bangka na tayo, guys. Hangin ba o kinakagat? Mukhang kinakagat eh. Oh. Pero di natin alam kung maliit o malaki. Let's find out, guys. Hinintuan eh. Konting lakad pa. Maliit. Hindi man na ano yung pain. Another maliit. Small. Sabi ko nagbangus eh. Yung malakas sa pain eh. Ito yung umuubos ng ating pain eh. Mga maliliit na roho. Another mukhang maliit na roho. Na naman! Makasasalman eh. Owo! Tilapia! Ay! Pagpilang ko na yun, 5. Grabe, para tayong nasa Tagaytay. Sobrang lakas ng hangin, guys. Ayan ang Tita Bening lumipat na ng kanyang pwesto. Hihirapan talaga siyang humagis. Tapos, yung mga kumakagat sa atin na yung tinatawag namin shabu bulok. Pero ako nagtsatsaga na lang dito. Makalilim ng pwesto. Anyway, kahit pa paano naman meron na tayong pang ulam. So, pandagdag na lang yung hinihintay natin. Bilis! Ang bilis kumain ng mga shabu bulok natin, guys. Sinatagadampain. Okay. Mga namumuwisit na lang yung kumakagat dito, kaya sundan na lang natin ang Tita Bening doon sa na pinwesto niya napili. Yun din yung dati natin pinupwestohan kasama ang inyong Highlands vlog. Mauubos na yung pain yun nandito, mga maliliit na roho, hindi na masaya. So eto yun, pero nag-iba na yung itsura niya. Sa gawiron meron ng yung mga itik, so nalinis yung part na yun. Tapos ito maluwang to eh, maluwang to na water lilies. So, hindi natin alam kung manggigilid uli yung isda dahil yung pinawestohan natin to ganun kakapal yung water lily. So may tinataguan. So, technically nabulabog yung lugar. Kaya hindi natin alam kung may mapapakagat tayo. By the way, kasi ako'y wala na rin namang pain, puro na lang to lupa. Naubos na doon sa una nating pinwestohan dahil sa dami ng mga maliliit na isdang rohong napakagat natin. So kung inuwi natin yon, marami-rami akong nahuli, pero hindi natin inuwi yung mga isda na yun. Bukod sa maliliit na, yun po ay matitinik. Last touch na to, guys. Pag dito wala pa, maaga ang pack up. Ang aga ng hangin. Ala ko ba naman, the big one na. Mga sunog, yan walang marsulya yan.
Ay, taday-taday. Sinun- Oh, yapi. Hanggang dito ba naman? Sinundan mo ako. Tamay tindang kahit karin. 1 hour later. Agad-agad, ayan, bahay na. So, hindi maganda yung ating naging lakad today. Hindi tayo nakarami, pero siguradong tayo nakapang-ulam. Ano pa ba naman ang gusto mo dyan? So, yung mga maliliit, pinakawalan ko lang eh. Pero yung talagang masasabi natin good size eh, 4 pieces. Ganyan talaga sa pamimingwit. Hindi araw-araw ay meron. O dahil nanamasa naman tayo naman nakakaraan. So, Prito na lang. ganun na lang. Better luck next time. Bawi tayo sa susunod. Ayan, naprito na ni Inay. Kumuha lang ako ng 2 piraso lang. Sapat lang sa aming pamilya dahil ang aking pamilya ay sawa na sa isda. Imagine nyo, nakakuha ko ng 10 kilos in 3 hours. Kumuha lang ako ng 4 na piraso. Guess what? Kung ilan ang kanilang nakain? 2. Nagtira pa talaga ng 2. Ba't kaya? Sila sumasawa sa isda. At ako ay magluluto ng ever favorite ng mga Kapampangan, ang buro. O free size na yung free slice na yung ating mga ingredients. We have tomatoes, garlic, onion, and ginger. Katapos ako ay maglalaga ng gulay, sitaw, talong, at okra. The best ka, partner. Ayan, simpleng gisa-gisa lang yan. By the way, naglalagay tayong kamates para naman hindi siya magmukhang, para hindi siya mukhang galing sa isang taong nasobrahan sa pagkalasing. Next up, ang ating another side dish. And it's done. That's it. Tapos na tayo sa ating duty sa paghahanap at paghahanda ng ating uulamin. Pwede nang mag-freshen up ang kananay. I'll see you guys next time. Bye-bye.